Nang marinig ni Kian na personal na inalok ni Gangting ang ating bida, agad naman na nagsimulang magkaroon ng matinding mental breakdown si Kian sa likuran habang nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang galit at inggit. Kinabahan na sabi ni Kian sa sarili dahil alam niyang may isang kailangang matanggal sa team para magkaroon ng pwesto ang ating bida at siguradong siya ang unang tatanggalin dahil siya ang pinakamahina sa team. Nag-aalala na bulong ni Kian at siguradong magdudulot ito ng gulo sa pagitan ng magkakapatid dahil si Gangting hindi tumatanggap ng pagkatalo. Ayon kay Kian, ang pagsali sa team ni Gangting ay halos garantisadong magbibigay ng first place nang walang kahit kaunting duda dahil sila ang ruling elite ng buong National Awakener University. Kaya nagsimula siyang magtanong kung ano nga ba ang espesyal sa ating bida para personal pang inalok ni Gangting samantalang ang ibang tao ay hindi man lang makapasok sa lineup na iyon kahit pasubukan nilang suhulan ng milyon-milyon ang mga nasa loob. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinaghirapan at mga taon ng training sa Demon Layer, pinilit ni Kian na lunukan ang kanyang pride kahit lasang mapait ito sa lalamunan niya. At tubiling tinanggap ni Kian ang ating bida sa team habang halos madurog ang ngipin niya sa gigil. Dahan-dahan naman na inilalagay ni Kian ang kanyang kamay sa balikat ng ating bida na may halatang pag-aalinlangan at pilit ng ngiti na mas mukhang ngiwi. Ngunit sa isang iglap agad na tinapik palayo ng ating bida ang kanyang kamay na parang maruming bagay lang ito. Mariing sinabi ng ating bida na wala siyang kahit kaunting interes na sumali sa kanila habang malamig ang mga mata niyang nakatitig kay Kian. Dahil sa sagot na yun halos pagpawisan ng malamig si Kian at naramdaman niya ang lahat ng dugo niya umakyat sa mukha sa sobrang hiya. Samantala si Gangting ay nanatiling tahimik, pinapanood lamang ang buong eksena nang walang kahit anong reaksyon sa kanyang mukha pero ang mga mata niya matalim na parang kutsilyo. Biglang sumabog si Kian at sinigawan ang ating bida na halos mabasag ang boses niya sa galit. Galit na sabi ni Kian wala itong alam kung ano ang ginagawa nito dahil ang kanilang team ay kasalukuyang number 1 sa buong paaralan ng walang kalaban-laban at sila lang ang may karapatang magmataas. Samantala tumalikod lamang ang ating bida at nagsimulang maglakad palayo na parang wala lang siyang narinig at hindi worth it kausapin si Kian. Kalmado na sabi ng ating bida na wala itong kinalaman sa kanila habang hindi man lang lumingon pabalik. Pahabol pa ng ating bida, tinawag niyang masyadong maingay ang kanilang grupo para pag-aksayahan niya ng kahit isang sandali ng buhay niya. Dagdag pa ng ating bida, huwag na siyang gamblein muli kung ayaw nilang magsisi. Sa sandaling iyon nagsimulang kumulo ang dugo ni Kian, puno ng galit at matinding pagkapuot matapos ang napakahiya at lantad na pagtanggi na iyon sa harap ng maraming estudyante. Hindi nagtagal kumalat sa buong paaralan ang balita tungkol sa pagtanggi ng ating bida na parang wildfire sa tuyong damo. Nagsimulang magtsismisan ang lahat sa mga hallway sa cafeteria sa training grounds. Karamihan ay nag-assume na balak niyang kunin ang first place para lamang sa kanyang sarili matapos ang kanyang mid-tier C rank reveal na gamulat sa lahat. Para itong naging isang palabas na pinapanood ng buong eskwelahan habang unti-unting lumalala ang drama sa harap ng lahat at ginawang katatawanan sina Kian at Gangting. Samantala ang mga roommate ng ating bida ay hindi napigil ang matuwa sa nakitang kahihiyan na bumalot sa mukha ni Kian at Gangting matapos ang walang awang pampublikong rejection na hindi nila makakalimutan. Sa kabilang banda, kalmadong sinabi ng presidente kay Leng na huwag mag-alala dahil malinaw na may sariling plano ang ating bida habang nananatili itong composed at hindi apektado sa lahat ng ingay. Kasabay nito ang principal na kanina pa nanunood sa buong pangyayari ay napabuntong hininga ng malalim at mabigat. Malungkot na sabi ng principal dahil tumanggi ang ating bida na magtulungan taliwas sa kanyang inaasahan na magkaisa ang dalawang pinakamagaling. Nais sana niyang makita silang mag-cooperate at sabay-sabay na basagin ang isang bagong school record na hindi pa nababasag sa loob ng dekada. Ngunit iginiit ni Leng na mas nagiging interesante ang sitwasyon sa ganitong paraan dahil magkakalaban ang dalawang halimaw. Ipinaliwanag pa ni Leng na si Gangting ay lumaki na may marangyang buhay at hindi sanay sa salitang hindi. Seryoso na sabi ni Leng parang may silver spoon sa bibig si Gangting mula pagkabata kaya ngayon lang siya nakatikim ng rejection. Kaya ang ganitong klaseng pagtanggi ay tiyak na tatatak sa kanyang isip bilang isang direktang deklarasyon ng digmaan na hindi niya palalampasan. Pinapaalala rin ni Leng sa principal na ang presidente ay hindi basta-bastang tao na madaling harapin lalo na kapag nasaktan ang kanyang pride sa ganitong paraan dahil matagal siyang nagtatanim ng galit.
Samantala patuloy pa ring nagrereklamo si Kian sa mga tauhan niya habang nanginginig sa galit. Inis na sabi ni Kian sinasabing lumaki lang ang ulo ng ating bida dahil sa isang error sa test na nagpakita ng C-rank at imposible yun. Ngunit kahit pilit niyang binabaliwala ang posibilidad aminado siya sa sarili niya na may maliit na tsansa na hindi talaga mali ang resulta at doon siya natatakot. At kahit gaano pa kaliit ang posibilidad na iyon hindi niya kayang tanggapin na may ibang kukuha ng kanyang first place na pinaghirapan niya ng taon. Sa isip ni Kian ang ating bida ay isa lamang ordinaryong estudyante na walang tunay na combat experience at hindi pa nakakapatay ng tunay na demonyo. Samantalang sila lalo na ang mga council members ay matagal ng lihim na nagsasanay sa loob ng isang demon layer upang maabot ang kanilang kasalukuyang lakas at dumaan sa dugo at kamatayan. Dahil dito iminungkahi ni Kian na siya na mismo ang magtuturo ng leksyon sa ating bida para sa kanyang kayabangan at ipapakita niya ang pagkakaiba ng totoong veterano sa baguhan. Ngunit agad itong pinutol ni Gang Ting na parang kutsilyong umiwas sa ere. Malamig na tanong ni Gang Ting kung mukha ba siyang ganoon kababaw para gumawa ng ganong hakbang at madumihan ang kamay niya sa isang basura. Sa isang iglap na tauhan si Kian sa kanyang sinabi at agad na humingi ng paumanhin habang halos lumuhod sa takot kay Gang Ting. Pagkatapos nito kinansela ni Gang Ting ang kanilang karaoke plan dahil nawalan na siya ng gana sa lahat. Malamig na sinabi ni Gang Ting kay Kian na siya na ang bahala sa lahat ng susunod na mangyayari at bahala na si Kian kung paano niya lilinisin ang sarili niyang kalat. Dagdag pa ni Gang Ting sa isang napakalamig na tono na kahit anong piliin gawin ni Kian ay wala na siyang pakialam dito basta wag lang madedawat ang pangalan niya. Hindi na kinailangan pa ng paliwanag agad na naintindihan ni Kian ang ibig sabihin nito na binigyan siya ng basbas para durugan ang ating bida. Makalipas ang halos 10 minuto may isang informant na lumapit kay Kian habang hingal na hingal. Iniulat ng informant na ang ating bida ay umalis na ng paaralan mag-isa lang at walang kasama. Dagdag pa ng informant binanggit na kailangan nitong umuwi sandali at mukhang nagmamadali. Dagdag pa hindi man lang ito tumigil para kumain na lalong nagbigay ng oportunidad dahil gutom at pagod ito. Itinuring ito ni Kian bilang isang biyaya mula sa langit. Para kay Kian parang divine intervention ito at sinasabi ng tadhana na oras na. Para gumanti. Nagsimula na si Kian magplano kasama ang mga tauhan niya para tambangan ang ating bida sa madilim na eskinita na walang Stevie. Galit na sabi ni Kian sa sarili pwede na ang lahat oras na para bayaran niya ang kahihiyan na binigay niya sa akin. Samantala habang naglalakad ang ating bida sa kalsada unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang nakaraang buhay na puno ng dugo at pagsisisi. Naalala niya kung paano nasawi ang isang fake guild matapos nilang subukang sakupin ang isang demon layer sa loob ng teritoryo ng isang bansa at minamaliit nila ang kalaban. Sa loob nito nakatagpo sila ng isang halimaw na hindi pa kailanman nakita noon na walang katulad ang kasamaan. Seryosong sabi ng ating bida sa isip tinatawag na Wrath ang halimaw at siya ang nag-iisang nakatakas noon. Agad na nagdulot ang halimaw ng kanilang ganap na pagkawasak ng wala man lang laban at pinatay silang lahat na parang mga langgam. Pagkatapos noon nakatakas ang halimaw patungo sa mundo ng mga tao na nag-iwan ng butas sa dimensyon. Naghasik ang halimaw ng napakalawak na pagkasira saan man ito magpunta at milyon-milyon ang namatay sa loob ng isang linggo. Kahit hindi kumpleto ang alaala na iyon na natiling determinado ang ating bida na hindi na ito mauulit. Bumuo ng isang plano ang ating bida habang mahigpit ang mga kamao niya sa galit. Determinado na sabi ng ating bida sa sarili hanapin ang parehong demon lair sa buhay na ito bago pa mangyari muli ang trahedya at patayin ko ang Wrath habang mahina pa. Ngunit upang maisakatuparan iyon kailangan muna niya ng malaking halaga ng pera para sa equipment transport at impormasyon. Kaya naman agad siyang nagtungo sa Mithril Monster Exchange nang walang pag-aalinlangan at dirdiretso ang lakad. Naalala niya na sa hinaharap ang exchange center na ito na nasa ilalim ng Mithril Guild ay magiging pinakamalaking trading hub ng material sa buong bansa at kontrolado ang ekonomiya. Sa mundong ito ang lakas ng isang awakened ay hinuhusgahan base sa kalidad ng kanyang kagamitan at armas at hindi lang sa rank. At ang exchange center ang nagsisilbing mahalagang tulay para sa pagbili at pagbenta ng mga ito sa lahat ng guild.
Ngunit para sa ating bida ang lugar na ito ay isa lamang mabilis at madaling paraan para kumita ng pera sa ngayon bago niya ipagpatuloy ang kanyang mas malalaking plano na magliligtas sa mundo. Binagsak ng ating bida yung Gravehound Fang sa counter na parang mga ordinaryong bato lang. Gulat na tanong nung broker na nakasalamin, "How, estudyante ka palang, saan mo nakuha tong mga tae-rank cloud monsters lang ang nagdadrop nito?" Kalmadong sagot ng ating bida, "May halimaw na nag-drop at marami pa akong napatay." Hindi makapaniwala na sabi nung broker, "Hindi pa ako nakakarinig ng ganon dati na isang estudyante nakakapatay ng Gravehound." Sumingit si Miss Lee, "Yung assistant kung tama ang tanda ko, galing to sa E-rank cloud monsters na tinatawag na Gravehounds na nasa Northern Demon Layer." Seryosong paliwanag nung broker, "Base sa records, ang Gravehound Fangs pwedeng tunawin para maging E-rank cloud staff na gamit ng mga baguhan. Pahabol niya o kaya durugan para maging pulbos na sangkap sa low-grade potions." Inis na sabi nung broker, oo na gets ko na anong halaga naman ng E-rank drop dito sa exchange VIP system, kami ang mga kliyente namin puro kilala at maimpluwensyang awakeners. Pahabol niya, "Premium goods lang ang hinahawakan ko na D-rank pataas, kaya hindi ko nakilala yung E-rank na basura na yan dahil sayang lang sa oras ko." Sa isip-isip nung broker, wala masyadong high-end customer lately at puro barya lang kinikita ko. Malungkot na bulong niya sa sarili, "Sa ganitong rate hindi ako mapopromote bilang supervisor at matatanggal pa ako sa trabaho." Inis na sabi nung broker sa isip, "Ang malas ko talaga, puro bata lang na nagdadala ng basura, mas mabuti pang ipasa ko na lang sa baguhan para hindi ako maabala." Pasiga na utos nung broker, "Hoy Miss Lee, ikaw na bahala sa order niya, galingan mo, inaasahan kita at wag mo kong istorbohin." Magalang na sabi ni Miss Lee sa ating bida, "Heto po ang pera ninyo sir, pakitago pong mabuti at pasensya na po sa inasal ng supervisor namin." Dagdag pa ni Miss Lee, "May iba pa ba akong maitutulong sa inyo sir, kahit ano po?" Tahimik lang natingin ng ating bida sa envelope, 18,000 at binilang niya sa isip. Kontento na sabi ng ating bida sa isip, 18,000 sapat na pambayad ng rente sa ngayon at may sukli pa para sa pagkain namin ni Yunie. Seryosong sabi ng ating bida sa isip, "Meron pa akong isa at ito ang totoong pera." Nilabas ng ating bida yung malaking greatsword na kulay purple na nagliliwanag at agad bumaba ang temperatura sa buong exchange. Kalmado pero mayabang na tanong ng ating bida, "I appraise nyo ba para sa akin o kailangan ko pang lumipat ng ibang guild?" Gulat na sabi ni Miss Lee, "Anong cool na greatsword, kahit hindi ko pa nakita dati, sigurado akong B-rank ta, hindi baka A-rank pa nga dahil sa aura nito." Tarantang sigaw nung broker, "MA rank, ano bang iniisip mo, imposible yan sa isang estudyante lang." Pahabol nung broker na nanginginig, "Ang A-rank na armas nasa 1,000,000 na ang presyo sa market ngayon at hindi yan basta-basta nakukuha." Desperadong paliwanag pa niya, "Ilang taon na akong nagtatrabaho dito, hindi pa ako nakaka-encounter ng isa, kaya imposible yang sinasabi mo." Biglang dumating yung boss na parang multo at lahat natigilan. Kalmado na sabi nung boss, "Tama, kayang kagamitan na yan ay siguradong hindi A-rank o B-rank dahil mas mataas pa dyan." Kinabahan naman yung broker at namutla ang mukha niya. Sip-sip na sabi nung broker, "Matalas talaga ang mata niyo boss, alam ko na paano naman makakakuha ng ganun kamahal na bagay ang isang pulubing estudyante." Pero inayos nung boss yung salamin niya at tinitigan ng mabuti ang espada. Seryosong sabi nung boss, "Malinaw na galing to sa Abyssal Lands dahil sa Netherbone material at dark aura nito." Tapos ang plot twist, isa itong S-rank na kagamitan na isang beses lang sa isang dekada nakikita. Nabitiwan ng broker yung salamin, sigaw niya, "S-rank," habang nanginginig ang buong katawan niya. Agad na kinamayan nung boss ang ating bida na may paggalang at takot. Magalang na sabi nung boss, "Isang karangalan na mapaglingkuran namin kayo sir, patawad sa kabastusan ng tauhan ko." Natatawa naman na sabi nung boss, "Hahaha," pero halatang pilit lang para mawala ang tensyon. Magalang na sabi pa nung boss, "Sumunod po kayo sa akin sa VIP lounge, kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahihiyang magsabi kahit buhay ko." Pero ang ating bida hindi nagulat, nakangiti lang siya na parang inaasahan na niya ang reaksyon na ito. Seryoso na sabi ng ating bida, "Sa wakas lumabas ka na rin, matagal kitang hinintay." Tapos binanggit niya yung pangalan Xingji na parang matagal na niya itong kilala. Reveal, Xingji ang Mithril Guild leader at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa.
Magalang na tanong ni Qingji, "Sir, pwede ko po bang itanong kung magkano nyo balak ibenta itong kagamitan at handa kaming bayaran kahit magkano?" Seryosong sagot ng ating bida, "1 milyon lang at hindi ako tatawad." Nagulat na sabi ni Qingji at nabitawan niya ang tsaa niya. Hindi makapaniwala na tanong ni Qingji, "1 milyon lang ang hinihingi niyo sir, niloloko niyo po ba ako?" Seryosong paliwanag ni Qingji, "Sir, naiintindihan niyo po ba na kahit A-rank na kagamitan ay milyon-milyon na ang presyo at mahirap hanapin?" Dagdag pa ni Qingji, itong S-rank na armas ay makakaabot ng di bababa sa 10-10 milyon sa market at magpapagulo sa buong mundo. Seryoso na sabi pa ni Qingji, ang armas na to ay pwedeng pag-agawan ng mga tao ganyan te kahalaga at magkakagyera ang mga guild dahil dito. Tapos ni-reveal ng ating bida ang plano niya, gusto kong gamitin itong S-rank na armas bilang collateral para makakuha ng loan na 1 milyon lang. Seryosong sabi pa ng ating bida, "Babayaran ko te sa loob ng 1 buwan, walang labis walang kulang." Nag-isip na sabi ni Qingji sa sarili, gagamit ng S-rank na armas para sa loan na 1 milyon lang, nababaliw na bata. Naguguluhan na tanong ni Qingji sa sarili, normal bang isipin ta ng isang university student o may mas malalim siyang plano? Analytical na sabi ni Qingji sa isip, mukhang wala siyang balak ibenta talaga itong espada, plano ba niyang gamitin ito mamaya para sa sarili niya sa graduation exam? Napahanga na sabi pa ni Qingji sa sarili, mas matalino siya kaysa sa edad niya at ang pagkakaroon ng kayamanan na tulad nitong espada, tapos 1 milyon lang hinihingi. Nag-speculate pa si Qingji, mayamang bata ba siya na tumakas sa bahay at naglalaro lang? Pahabol niya o isa siyang prodigy na nagtatago ng tunay niyang kakayahan at galit sa mundo? Habang umiinom ng tsaa ang ating bida na parang walang nangyari. Conclusion ni Qingji sa isip, alinman dun malinaw na hindi siya ordinaryong tao at delikado kalabanan. Seryosong sabi ng ating bida, "Babayaran ko agad ang principal sa loob ng 1 buwan at hindi ako pumapalya sa salita ko." Dagdag pa ng ating bida, "At magbabayad ako ng 10% interest sa susunod na buwan, anong tingin mo, patas na ba?" Nagdesisyon si Qingji, utos niya kay Miss Li, "Shaoli, pwede ka bang lumabas muna at isara mo ang pinto?" Umalis si Miss Li na nanginginig pa rin sa nakita. Tahimik muna si Qingji at pinag-aralan ang mukha ng ating bida. Tapos seryosong sabi ni Qingji, "Kung hindi ako nagkakamali." Nakangiting sabi ni Qingji habang inaayos sa lamin niya ang school na pinapasukan mo ay National Awakener University, hehe, tama ba ako? Dagdag pa ni Qingji, "At malapit nang mag-graduate ang mga seniors doon at alam kong kasali ka doon." Nag-explain si Qingji, "Sa pagkakaalam ko ang National Awakener University ay may taunang graduation examination na pinapanood ng buong bansa. Pahabol niya, ang examination ngayong taon ay nakaschedule eksaktong 1 buwan mula ngayon sa parehong petsa ng bayaran mo. Tapos yung clue at ang premyong pera para sa first place ay eksaktong 1 milyon, walang labis walang kulang." Ngumiti si Qingji na tumutugma sa loan amount at date ng pagbabayad mo, kaya hindi coincidence ta. Seryosong sabi ni Qingji, "Kung huhulaan ko." Diretsyong tanong ni Qingji, "Kumpiyansa ka bang makukuha mo ang first place sa examination, di ba, at dun mo ako babayaran?" Tahimik lang ang ating bida at uminom lang ng tsaa na parang hindi siya tinatanong. Analytical na sabi ni Qingji, "Pwede ka namang maghintay ng 1 buwan para makuha yung prize money, pero heto ka nagmamadaling, ay collateral tong rare item para sa loan." Conclusion ni Qingji, ibig sabihin desperado kang, kailangan tong pera ngayon din at may mas mahalaga kang pinaglalaanan. Dagdag pa niya, "At siguradong hindi ka gagamit ng ganitong risky na option kung hindi ito last resort at buhay mo ang nakataya." Ngumiti si Qingji, "Kung ganun may mas maganda akong offer." Malaking offer ni Qingji, "Pwede kitang pautangin ng 1.25 milyon na cash on the spot at hindi ko na kailangan ng collateral." Pahabol na deal ni Qingji, walang interest sa loob ng 1 buwan at dagdag pa, "Kita tayo magkaibigan." Inabot ni Qingji yung kamay niya na may magic contract na lumiliwanag. Seryosong sabi ni Qingji, "Ituring mo tong simula ng pagkakaibigan natin at investment ko sayo." Nag-activate ang magic circle sa contract at pumailan lang sa ere. Masayang sabi ni Qingji, "Kumpleto na ang magic contract, na transfer na ang pera sa account mo at hindi mo na kailangan mag-alala." Tiningnan ng ating bida yung phone niya, Abyssal Netherbone, 1,500,000 na pumasok agad.
Nag-aalalang tanong ni Qingji nga pala dahil ginagamit mo yung magandang armas na bilang collateral, ano naman ang gagamitin mo para sa graduation examination at hindi ka ba madedehado? Offer ni Qingji, gusto mo bang pahiramin kita ng kagamitan at kahit anong gusto mo ibibigay ko? Paliwanag ni Qingji, wala kaming S-rank na kagamitan ngayon pero marami pa rin kaming high-rank items kasama na yung ilang A-rank at B-rank na kagamitan na pang first place. Malamig na sagot ng ating bida, hindi na kailangan at wag mo kong maliitin. Biglang nagsaman ang ating bida ng isa pang greatsword na kamukha nung una at pareho ang aura. Mayabang na sabi ng ating bida, may isa pa akong armas at hindi lang yan ang kaya ko. Pahabol ng ating bida, katulad nung binigay ko at mas marami pa akong tinatago. Gulat na gulat si Qingji at Miss Lee, holy censored habang napaatras sila sa pressure. Habang naglalakad palabas ang ating bida na parang hari. Magalang na sabi ni Qingji, talagang napakaraming talented na kabataan ngayon, mag-ingat po kayo sir at wag niyo po akong kalimutan. Tapos kay Miss Lee, masayang sabi ni Qingji, buti na lang tinulungan mo yung importanteng client, promote kita bilang supervisor agad-agad at dodoblihin ko sweldo mo. Naalala ng ating bida, at tama, may nakalimutan ako. Seryosong sabi ng ating bida, kailangan kong bumili ng isang bagay para kay Yunie. Sumakay ng taxi ang ating bida papunta sa Kangchang County Long Distance Bus Terminal habang hawak ang pera. Nag-flashback ang ating bida sa nakaraang buhay ko, nahirapan ang pamilya ko sa pera ng matagal at halos hindi kami kumakain. Dagdag pa ng ating bida, noon nakagraduate ako pero hindi pa rin ako awakened kaya walang guild na tumanggap sa akin at tinawag nila akong basura. Naalala niya yung hirap niya, nagmadali akong kumuha ng kung ano-anong trabaho pero halos hindi sapat pambayad ng renta at baon sa utang. Naalala niya si Yunie, kami ni Yunie kailangan magtipid para lang makaligtas at minsan tubig lang ang hapunan namin. Flashback, wala na naman tayong pera pagkatapos magbayad ng renta ngayong buwan, sabi ng ating bida noon habang nakayuko sa hiya. Ayos lang kuya, nakahanap ako ng tutoring job, sagot ni Yunie habang pilit na ngumiti kahit halata ang pagod. International Central Art Institute Admissions Acceptance Letter student si Yun. Pero pinunit ni si Yun yung letter sa harap ng ating bida. Malungkot na sabi ni si Yun, sa tingin ko nakapasok ako pero hindi na mahalaga. Tapos ang reason, pero masyadong malayo at mahal ang tuition. At gusto kong manatili malapit sa kuya ko dahil ikaw lang ang pamilya ko. Narration, sobrang nag-alala siya na magdadagdag pa siya ng financial burden sa pamilya kaya sinuko ng kapatid ko yung dream school niya para sa akin. Nag-aalalang sabi ng ating bida sa sarili gabi na dapat nakababa na si Yunie sa bus ngayon at baka mapahamak siya. Kuya, sigaw ni si Yun, kuya ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ang kulit mo? Galit na sabi ni si Yun, kung sasanduan mo ang isang tao dapat sa exit ka pumunta hindi sa entrance, ang tanga mo talaga. Nakita ng ating bida si Siyun na may malita at tumatakbo palapit sa kanya. Sabi ni Siyun, wala na naman tayong pera pagkatapos magbayad ng renta ngayong buwan, ano na naman kakainin natin? Emosyonal na sabi ng ating bida sa isip, 7 taon kitang hindi nakita at hindi nahawakan. Kuya, tulungan mo ko sa malito ko, sigaw ni Siyun habang hinihingal. Kuya, naguguluhang sabi ni Siyun, bakit ka? Tumatayo lang dyan, parang tanga, umiiyak ka ba? Niyakap ng ating bida si Siyun ng mahigpit na parang ayaw na niyang pakawalan pa. Nagulat si Siyun at hindi makagalaw sa higpit ng yakap. Emosyonal na narration, 7 taon na ang nakalipas. Simula nung huli kitang makita Yunie, simula nung namatay ka sa harap ko. Naiiyak na sabi ni Siyun, kuya ano ba ang bigat mo naman? Inis na sabi ni Siyun, sinasakal mo ba ako hanggang mamatay, hindi ako makahinga. Tapos tinanong ni Siyun, ang weird mo kumilos nitong mga nakaraang araw, ni-reject ka ba ng babae o ano, bakit ka umiiyak? Napakamot na sagot ng ating bida, hindi, wala yun, masaya lang ako na nakita kita. Excited na sabi ni Siyun, bilisan mo na, umuwi na tayo, gutom na ako. Habang naglalakad sila, kwento ni Siyun, oo nga pala, ang biyahe ko papunta sa exam ko, grabe, kwento ko sa'yo, muntik na akong maled. Seryosong sabi ng ating bida sa isip, sa pagkakataong ito hindi na mauulit ang dati. Nakangiting tingin ng ating bida kay Siyun na parang anghel sa paningin niya. Determinado na sabi ng ating bida sa sarili, hindi na kita hahayaan maghirap pa at ibibigay ko sa'yo ang mundo. Samantala sa madilim na eskinita na walang ilaw,
Nakatago si Kian kasama ang mga tauhan niya, may tubo yung isa, may mask yung isa pa at may kutsilyo si Kian. Nakangising bulong ni Kian, malapit na sila, naririnig ko na mga yabag nila. Kinakabahan na sabi ng isang tauhan, boss sigurado ka bang dito dadaan, baka may pulis? Mayabang na sagot ni Kian, sigurado ako, araw-araw dito dumadaan yang ang ating bida at walang pulis na dumadaan dito. Galit na sabi ni Kian, ngayong kasama niya pa yung kapatid niya, mas magandang leksyon to para malaman niya ang lugar niya. Narinig na nila yung yabag ng dalawang tao na papalapit sa eskinita at tumatawa pa. Nakademonyong ngiti ni Kian, sa wakas oras na para gumanti. Bulong ni Kian sa mga tauhan niya, humanda kayo sa signal ko at wag niyong titigilan hanggang hindi siya gumagapang.